Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong dalawang related post, Philippine Star and Inquirer. Sa Philippine Star, nakalagay dito, all PNP units in the country on full alert status. Sa Inquirer naman, sinasabi dito, AFP places NCR units on red alert amid EDSA protest. So makikita mo, naka-red alert ang government forces, especially sa Metro Manila, dahil sa ongoing rally ng Iglesia ni Cristo. Okay, unang reaksyon natin yan is, yung pahayag ng palasyo ni Jose Claire Castro, wala daw threat sa Pangulo ang nangyayaring rally. Dahil alam naman daw ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng taong bayan. So sinasabi ng Auntie Claire na, wala yan. Yung rally na yan is, walang threat yan. Baliwala sa Pangulo. Kung walang threat, bakit red alert ang AFP-PNP? Hindi ba niloloko nyo ang taong bayan? Sabi niya, walang threat. Dapat kung walang threat, walang red alert. O ngayon, naka-red alert. AFP, PNP. Ngayon, itinuloy ng Pangulo ang pagbisita niya sa Canada. Nakakatuwa itong si Ramon Tulfo. Kasi sabi niya, kung ako ang Pangulo, hindi ko itutuloy ang pagbisita ko sa Canada. Dahil baka pagbalik, hindi na makabalik sa pwesto. Sobra namang praning itong si Ramon Tulfo. Excuse me, Tama lang yung desisyon ng Pangulo. Ituloy niya ang visit sa Canada kasi nakakaya. Kung hindi niya ituloy, naghahanda na, naka-ready na ang Canada Official invitation ito ng Canadian government. Nakakahiya na hindi mo itutuloy ng dahil lang naprapraning ka, natatakot ka dahil ongoing ang rally sa Pilipinas. Ang projection yon is political instability sa bansa. Kaya, okay lang, lumipad na. Sabi naman, may nakita kong post ni General De Leon. Yung paglipad daw ng Pangulo papuntang Canada is pagtakas. Hindi naman siguro, pagtakas. Sige lang, pagbigyan natin na biyahe ng biyahe. Pangilang biyahe na ito, sunod-sunod correct me if I'm wrong. March ata, nagbiyahe siya sa New York, yung United Nations. Sumunod, punta pa ba siya ng Australia? Yeah, I think Australia. And then, nagpunta ng Japan. After Japan, nagpunta ng Russia. After Russia, nagpunta na naman ngayon sa Canada. I think yung Australia, matagal na yun, last year pa. So, in 4 months, pang-apat na biyahe niya na ito. Japan, Russia, basta, halos buwan-buwan na naman siyang nagbibiyahe. Pagbigyan na natin. Kasi, malapit nang matapos ang kanyang termino. Para sayang din yung kanilang budget na I think 1 billion per year. If I'm not mistaken sa kanyang mga foreign budget. Yun lang, problema dahil lugi tayo, taong bayan. Tayo ang gumagasto sa kanyang foreign visit. Ano naman ang return of investment? I don't know. Sa akin, wala Puros biyahe-biyahe lang. Yung sinasabi na mag-attract siya ng mga foreign investors, sinong mag-i-invest ngayon sa Pilipinas? Ang gulo-gulo. So, biyahe lang ng biyahe. Sige lang. Para ma-enjoy niya yung kanyang presidency dahil malapit ng sandali na lang yan, 2028 na. Ano ba yung post na nabasa ko kanina? Balik tayo kay Ramon Tulfo. Yung daw umaasa na matatanggal na ang Pangulong Marcos Jr. Huwag daw umasa. Kasi nga, si VP Sara daw na nag-ambisyon na mag-take over kagad. Ayaw daw ng military kay VP Sara. Si VP Sara, ayaw niya
ng extra or unconstitutional means. Gusto nga ni VP Sara tapusin ng Pangulo ang kanyang termino para daw ma-realize ng Pangulo kung gaano ka disparate ang kanyang administrasyon para matikman ng Pangulo ang galit ng taong bayan. Yes, dapat tapusin ng Pangulo ang kanyang termino. Kaya walang to me, wala akong nakikitang destabilization o threat na agawin yung pamunuan sa Marcos Jr. Tuloy yan. Ang issue ngayon sa rally ng iglesia is nakasentro kay Senator Marcoleta. Warning itong rally na ito kasi parang selective justice ang prinoprotesta ng iglesia. Ipatupad ang batas. Lahat ng nagkasala, dapat sampahan ng kaso. Hindi yung pinipili nyo lang. Yung dalawang bumaliktad na senador, nasaan ang kaso? Wala. Dito ngayon si Senator Marcoleta dahil tuloy-tuloy ang pag-iingay, panawagan sa investigasyon ng flood control. Siya ngayon ang kakasuhan, siya ang ipaparesto. Yan ang issue. Yan ang laban ng Iglesia ni Cristo. And I believe hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang lumalaban niya. Marami ng ibang grupo. Halo-halo na ang nasa isa. Tuloy-tuloy yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na nagipatindog ka balay sa tabangan na mo og yero. So mo na niya yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pag-atok sa gitabangan pod sila. So karon managid sa pag-atok ng diri. So, makita gid nato nga nato pa nagid ang ipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo sa inyong magtatawang sa kin. Balay na gyud ako anak, kitabangan namo aron makabalitan. So nakigpuyo lang kay man sa inyo ha.